namin ang bida sa gabing ito. Mula sa Basilica Minor del Nazareno Negro, yan po ang tawag sa Spanish. Ang Basilica Minor ng itim na Nazareno, na kung saan ay canonically Parish of the St. John the Baptist. Yan po ang Quiapo Church, na kung saan ay patuloy na nagmimilagro ang Poong Nazareno. Noong 1586, itinayo ang Basilica, at noong 1939 naman, ito ay na-designate ng National Historical Commission of the Philippines upang pagandahin at ayusin ang simbahan ng Quiapo. At noong 1984, totally completed. Ayos, maganda, at talagang naging mas biligrosa pa ang simbahan ng Quiapo. Boto ng Poong Nazareno. Maraming salamat, Kakamping Or. Okay, tawagin naman natin ang ating kakampi, si Jay Servito. Sir Jay. Again, magandang gabi. Salamat sa pag-ano. Okay, maraming salamat. Si Kakamping Jay? Servito? Aha. Ako kasi, nung nagsimula akong magsimba talaga sa Nazareno, nung college ako, nung namulat ako dyan, mga nasa 17, 18 ako. Ganun. So, kung tama ako, 2006. Tapos, syempre, yung naging trabaho ko kasi, naging wedding... Midwife, sa hospital. So, para sa akin, nagkaroon ako ng mulat na kaisipan na nandun ako kakampi ng mga 9 years old na, naisip ko ba't parati kami nakaluhod doon, nakasunod doon, bakit nakapaa, para sa akin. Pero ever since, yun ako nagkaisip. Kakamping Chard? Ipulito? Okay na ba siya? Sir, good evening sir. Welcome po sa programa Confront on the Spot. Kakamping Chard. Hi, good evening. Ano nga po pala yung question? Marami kami katanungan. Ilang taon na kayong deboto sa Poong Nazareno at tuwing ang kapistahan ng Black Nazarene ay nariyan kayo sa simbahan ng Quiapo? Ilang taon nyo na po yung ginagawa? Nag-start akong maging... Now I'm 39. Nung age of 12 ko, doon muna ako sa mga replika. Doon ako sa Bustillos, doon ako pumapasan, doon ako Medyo ako naman yung magtatanong kay Sir Jay. Sir Jay, magandang gabi po. Yes, sir. Kamping Jay. Sir, ang tanong ko po, sabi niyo kanina kasi, spiritual po kayo, no? Talagang manggagamot kayo. Sa inyo pong karanasan bilang manggagamot, ano po bang klaseng demonyo yung napaalis niyo na doon sa taong lumapit sa inyo para po inyong mapagaling? Demonyo agad? Ang bigat ng tanong. Grabe naman. Usually naman kasi, ang isa kong ginamot kasi, Father, gaganap ako na ng buo. Nagpaalam naman ako doon sa pare. Pumayag naman siya. Di ginanapan ko na. So, tinapos namin yon. Nung napalayas ko na, hindi naman kasi napapatay talaga ang demonyo basta-basta. Napapalayas lang. Ngayon, kasi medyo umaangat na doon sa upo na nung kahit nagsabay kami magdasal nung pare, nagamit yung deliverance prayer din niya, talagang talagang medyo lumalaban. Ganoon. Di ko kayo masasagot regarding dyan. Wala akong third eye. Okay. Kami ang Maraming salamat. uri kasi ng manggagamot na walang third eye.
matindi ang pandama, oo. Okay, maraming salamat, Kakamping Jay. So, balikan natin si Kakamping Rhea at si Kakamping Glory May. Ito, laking Quiapo to mga to, matitiis talaga sa Quiapo to. Ma'am Rhea, kamusta po kayo muna? Ma'am Rhea? Nakamute po kayo? Okay naman po. Magaling na. Okay. Magaling na po. Okay, Ma'am Rhea, may tanong lang po ako, no? Nakikita ko po kasi na nagpapaalis din po kayo ng mga sinasapian. Meron na po ba kayong pinakamatinding nakasagupa nung may lumapit sa inyo para matanggal yung sapi na sumapi doon sa lumapit sa inyo? At ano pong uri ng nilalang yung sumapi dito? Maraming klase na po. Marami na po akong tao na nahawakan na may sanib. Sila po ay sinasaniban ng iba't ibang uri ng mga demons at mga elemento. Kung minsan po mahirap makipagsapalaran kasi buhay din namin ng mga manggagamot ang nakataya. Akala ng iba simple lang, pero napakahirap po kasi kung hindi kaya ng spiritual na kalakasan mo ang pumasok sa isang taong may kahinaan, mahirap po ito agad paalisin. Nagwawala po sila at nakakapanakit po. Kuminsan po, mga demons na mayroong 8 sungay na rin po ang kinakaharap at nakipag-deal ito. Kung lilisanin niya ang katawan ng tao na kanyang pinasukan, kung kaya kong ibigay ang nais niya. So, syempre po, hindi po ako agad papayag sa kung anong gusto niya. Humahanap po ako ng tamang pamamaraan kung paano ko po siya matatalo at mapaalis sa katawan ng kanyang sinaniban. Dahil syempre po, may pamilya din po ako. Hindi po pwede na agad-agad na lang na makikipag-deal ako kung hindi ko naman po kaya ibigay kung ano man po yung hihilingin niya. Kasi minsan po, buhay po ang kanilang hiniling. Okay po. So yun po, madami na pong klase. Matagal ko na pong larangan sa spiritual po. Okay. Salamat, Ma'am Rhea. Balikan natin si Ma'am Glory May, si Ma'am Orange. Ma'am, kamusta po kayo muna, Ma'am Orange? Okay lang. Pagod sa Unang gamot, may pamparegla. Nakalagay po doon sa bote. Meron pong nakalagay dyan, pampalaglag. Wala. Tingin niyo po ba yung... Ay, wala. Wala ba? Obvious yun. Mali yata yung nabasa ko. So, kung karanasan lang, sige po. Hindi yung pampalaglag. Hindi yung pampalaglag. Relieve ka kasi nahawakan mo yung lubid. Kasi once na mahawakan mo yung lubid, lahat ng klase ng dasal, babanggitin mo. Lahat ng hingi ng pagpapatawad, babanggitin mo. Hingi ka ng gabay, hingi ka ng abundance, hingi ka ng prosperity, kung ano-ano, lahat ng sasabihin mo once na makahawak ka sa lubid. Ang sarap sa pakiramdam, lalo na kapag nabuo mo yung kaliwat kanan. Kasi ako, tuwing lulubid ako, kaliwat kanan lang, okay na ako eh. Basta masabi ko kung ano yung gusto kong sabihin. Ako, Nakamute ka, sir. Mahina yung signal natin lahat. Hindi mo nawawala. Para pa rin sa inyo ang lahat ito, bagamat kayo ay mga deboto sa ating poong Nazareno, no? Bagamat ang aking katanungan ay baka meron din uling idagdag mamaya si Kakamping Chard na kung ang paghingi ninyo, ang inyong panalangin sa poong Nazareno, sa kapistahan ng Quiapo, yearly nariyan kayo. Ang mga hinihiling nyo ba ay naibigay na o nasa inyo na o nariyan lang kayo para magpasalamat sa inyong mga nabiyayang nakakamit tuwing kapistahan ng poong Nazareno? Balaan po kung sino pwedeng mauna.
Sir Jay, nauna po kayo, Sir Jay. Yes, dati kasi, nung nagsisimba lang ako, gabay lang. Kumbaga, bata pa kasi ako noon eh. Parang gabay lang, ganun lang. Alagaan lang ako, ganun lang. Pero nung nasa spiritual ako, actually, dinasal ko yan ng isang buwan sa Quiapo din. No? Ng mundo. Hindi man buong mundo, kahiwagaan ng spiritual. Bago ako naggamot, ang sabi ko sa kanya, Ama, bigyan mo ako ng sign kung karapat-dapat akong maging albularyo. Kung karapat-dapat akong gamitin ang mga salita mo. Kinabukasan may pasyente ako, pasabi pa. Nakamute kayo? Madam, nakamute. Okay na po. Okay. Okay na po. Pasasalamat. Tapos po ako yung dito ng ako ng kailangan kasi dati yung natin na po yung po ako balik po ako ng nagpapasalamat sa kanya dahil po sa lahat din po ng mga taong nakawakan po nagdumagaling po sila. Kung po ako pumupunta sa kanya po na po ang salamat. Hindi rin po ako ng kapatawaran sa bawat islaman. Hindi lang po sa sarili ko ng mga rin po dahil yun po ang nakakalimutan ng iba habang sila po ang nakakaramdam ng kasaganaan. Kaya bilang isa rin po na kasama ng lahat ng karamdaman ay isang sila po hinihisit po ng mga sakit ng mga estudyante at kami po ang sarili kasama na rin po yung islamin na makatawan ang lahat ng kasalanan ng mga nagawa para po sa matulisang kasalanan. Saka na po ako hiling na hindi lang po para sa akin, kundi para sa lahat po ng taong nagsigilig sa akin. Pagkat kasama na po ang buong komisiya at lahat ng partner na nakakasalanan sa akin. Hindi po yung aking dinudulog para sa kanya, hindi lang po sa kapitalahan, sa arawan ng magkarena, kundi po sa team ako po ang nagagawin ng Maraming salamat, Kamping Ria. Pakinggan naman natin ang reyna ng Quiapo, no? At ang babaylan, no? Magandang babaylan. salamat po. Kakamping at Glory J. Para sa akin po kakampi, lahat ng kahilingan, sana huwag mag-judge ng internet. Lahat ng kahilingan nandyan, TV show, naka-live up pa rin. Yun lang, okay. Para ang mga ating mga viewers, sa mga nanonood, maunawaan, maintindihan nila ang ating talakayan. Back to you, Kamping Henry. Maraming salamat, Kakamping Woody Cardinal, at sa ating mga karanasan sa panggagamot, pagtulong sa kapwa, at syempre, lalo po yung mga higit na nangangailangan talaga. Ang tanong ko po naman ay ganito. Yung pagalingan po, hindi po talaga matatawaran ng galing nyo. Nagkakaroon po ba kayo ng competition sa bawat isa? Sa mga nanggagamot na tulad nyo? Kapag meron po kayong kakilala din na nanggagamot, at sa tingin nyo na mas magaling yun sa inyo, at sa tingin naman ng iba ay mas magaling kayo sa kanila, nagkakaroon po ba kayo ng competition pagdating po sa panggagamot? Sir Chard, kayo po muna, Sir Chard. Aray ko po. Budget? Napakagandang katanungan yan. Budget to. Wala ko budget. Pagdating sa ganyan, totoo, nagkakaroon ng kompetisyon. Hindi man lahat, pero merong mga kapwa mo healer na magbabaksak sa'yo. Kumbaga, yun to minsan strategy yung ginagawa. May pasyente, lalapit sa kanila. So, yung healer na pinuntahan, ayaw sa akin kasi feeling niya nasasapawan ko siya. Pasasapiin niya ngayon yung mangkukulam doon sa tao. At ang babanggitin pangalan ko. Sira na kagad. Madalas mangyari yan. Ilang beses na akong nahuli daw na ako yung kumukulam. Pero hanggang ngayon buhay pa ako. Ilang beses na akong ginilitan. Hindi ko alam, mga 20 times na yata.
20 times na akong ginilitan, pero buhay pa rin ako. Sabi nila, patay na ako. Yun yung kompetisyon sa sa mundo ng spiritual. Nangyayari talaga yan. Okay, Ma'am Rhea Parulan, kayo po. Yes po. Ako po hindi po kasi ako mahilig makipagkompetensya. Alam ni Sis Glorian, tahimik lang po ako. Tahimik na healer lang po ako. At wala pa naman pong nagaganap na hulihan na ako yung nahuling kumulang sa kanya. Wala pa naman po. Sa tagal ko po ng serbisyo, tahimik lang po talaga ako at hindi po ako nakikipagkompetensya. Pero sa antingan, yan, alam ni Sis Glory Jane na marami ang may inggit at nakikipagmayabangan kung tawagin o pasikatan. Dahil nga po sa mga gamit, ang kababaihan kasi, hindi po nila tinotolerate ang kakayahan na meron kami dahil ang sinasabi, mas malakas ang kalalakihan kumpara sa amin. Pero meron po akong mga gamit na mga malalakas at tinatangkilik po ng mga admin ng iba na ayaw lang pong ipalantad kung sino kasi babae nga po ako at baka tuktuhin sila na galing sa isang babae ang gamit mo, ibig sabihin mahina yan. Pero nasusubukan po nila ng malakas po. Sa larangan po ng antingan, yan po, meron pong mga kompetensya at marami pong gumagaya ng aking mga ginagawa, mga langis, mga panghalina oil, marami pong gumagaya, pero tahimik pa rin po ako. Next question. Okay, maraming salamat, Kakamping Rhea. Sir Jay, kayo po, ano po yung inyong masasabi rito sa tanong? Napaka-impokrito ko naman kung sasabihin kong walang kompetensya. Diba? Tama naman. Hindi sa lahat naman nalarangan kasi, meron talagang kompetisyon kahit saan mo ilagay yan. Normal yan. Parte ng pagiging tao yan. Actually, minsan nga, mapapansin ka, matatawa ka na lang, naka-embed na nga sa ugali ng Pilipino ang makipagkompetensya. Normal yun. Pero, ang approach ko lang naman dyan, wala talaga akong pakialam. Kasi totoo, wala akong pakialam. I don't care, No, totoo. Kasi kapag sinabi mong wala kang pakialam, sige, tirahin ka nila ng tirahin. Alam mo naman na, kasi in the long run din naman, ang magkakahulihan, yung gumawa ng kasalanan, hindi ikaw. Wala ka namang ginawa eh. Tinanggap mo lang, tapos, wala na. Kasi ang magmumukhang tanga, yung gumagawa ng paninira, hindi ikaw. Diba? Hindi ka naman nanira eh. Wala ka naman sinabi. Ang magkakaproblema siya, hindi ikaw. Problema, ako silang maproblema sa iyo. Kasi kung magpo-focus ka lang naman at kasi yung mga ganyan, distraction lang yan. Makakalimut, baka kasi sa sobrang distraction mo, mawawala ka sa landas mo. Kasi kung totoong ikaw ay nasa enlightened, kung ikaw ay totoong nasa spiritual, wala kang pakialam sa ganyan. Wala kang pakialam kung may manira sa iyo. Hayaan mo sila, mga normal yan. Kasi ikaw, naiintindihan mo kung ano talaga ang tama, kung ano talaga ang dapat. Kung maninira, yan. Kumbaga sa lata, sila yung mga walang laman. Bakit ang latang walang laman maingay? Okay, Kakamping Jay, maraming salamat. Si Ma'am Glory May, Ma'am Orange. Ayan, Para sa anak na ako, nagtitipid talaga para sa lahat eh. Laging may leader, nagre-report ng wall, laging ang tingin kaaway, kakompetensya, natural. Natural yung part na yan, wala kang paso, hindi ka lang sa lahat ng sulok ng mundo. So, ay sa kanila, utang na loob ko sa kanila, lumabas ako lahat ng channel, lahat ng may indie film, para sa akin, paangat sa akin, nagbigay ng pangalan lalo, yung mga nambabas. So, part na rin yun. Andyan tayo. May mga iba na, matunog na yung pangalan mo. Kapistahan ng Poong Nazareno no? Ang akin lang katanungan, kasi alam natin na maraming nanonood ngayon maraming interesado
Sa inyo pa palagay bakit mayroong black candle? No? Gumagamit ba kayo ng kandila? At para saan ito ginagamit ang may puting kandila, mayroong pulang kandila, may itim na kandila, at bakit? Ma'am Rhea, kayo po, Ma'am Rhea Parulan. Gumagamit po kami ng iba't ibang kulay ng kandila dahil ang bawat kulay na to ay mayroong kahulugan. Halimbawa, ang asul, ito ay mayroong kahulugan na pag-asa. Para sa mga hinihiling mo at ninanais mo, magkaroon ng pag-asa kung ikaw ay mag-apply ng trabaho. Ang dilaw naman ay tanglaw na liwanag. Ang pink ay para kung ikaw ay walang anak, hihilingin mo na ikaw ay magkaroon ng anak o fertility at love. Ang maroon naman ay para sa pamilya, kahilingan para sa buong pamilya. Ang puti ay para sa purity o kalinisan ng spiritual. At ang berde ay para sa pera, kahilingan para sa mga negosyo. At ang orange po ay sa lakas at tapang. At ang pula po ay sa pagmamahal din po at para kalakasan din po. Gumagamit din po kami ng itim, pero ito ay hindi kahulugan na kami ay nasa masamang panig. Gumagamit kami ng itim na kandila upang mangustensya. Ibig sabihin, kung ang pasyente na lumapit sa amin ay humingi ng tulong para ang isang tao na may utang sa kanya na matagal na ay magbayad, gumagamit po kami ng itim na kandila para ito ay mabagabag o makonsensya at magbayad ng utang. Hindi para mamarusa. Hindi gumagamit ng kandilang itim para mamamarusa ng tao. Sa kanang pati pa rin po ang paggamit namin ng itim na kandila. Yes. Alam niyo na sa ating mga viewers diyan kung anong makahulugan ng kulay ng mga kandila, no? Lalo na ang kulay itim. Yan ay pinaliwanag ni Kakamping Rhea Parulan. Pakinggan natin ang iba. Baka meron pa silang nice idagdag doon sa ipinaliwanag ni Kakamping Rhea Parulan. Kakamping Jay. Actually, tatlo lang yung ginagamit kong kulay. Okay, yung isa, lagi talaga ako gumagamit puti. Una, para sa pamputi ang gamit. Pangkonsagra, pang-check sa pangtatawas, pag-check sa pati yung para sa mga ritual na kung saan kailangan pambabaklas ng ulam na hindi na kailangan ng yung pinaka-gentle. At syempre, panimula sa gamutan, doon pala sa kandila na yon. Kaya habang nagsisimula pa lang, alam ko na kagad kung walang tiwala, tigil gamutan. Yung isa naman, green, pang-personal ko, syempre, pampainam sa abundance. Kasi panawag. Kasi syempre, dumarami ang depensa mo. Minsan, ang swerte, dumadaplis din ang abundance. Kaya kailangan din ng green para mabilis ka makapanawag. Ng swerte lang. Ganun lang. Yung iba naman, sa mga ritual, sa ritual ng gayuma, pink, ginagamit din ng itim sa pagpapahiwalay. Kaya lang, may restrictions yun. Okay, salamat. At pakinggan naman natin si Sir Henry. Back to you. Si Ma'am Lori Jane. Ma'am Orange, kayo po. Itim ang ginagamit ko at puti. Ilang. Itim para sa pangkalas, pamarusa. Halos lahat naman kasi nung lalapit sa akin, kahit sa gamutan, itim ang sinisimbihan ko bihira akong magputi kung nasa Quiapo ako puti lang o dilaw. Yun lang naman ang ginagawa ko. Kung maraming kulay, yung mga binibenta namin, yun lang. Para lang sa mga kahit camera mo. Mute po kayo. Nakamute. Kandila mostly na ginagamit ko sa altar ko, 3 kulay. Puti, green, tsaka pula. Kasi ang pula nagre-represent siya sa Diyos Ama. Ang green nagre-represent siya sa Diyos Ina. Ang puti sa Diyos Anak. Ngayon, yung ibang ginagamit ko, gumagamit ako ng black, gumagamit ako ng pink, violet, marami.
Kasi ritualist ako and I'm a member of Wicca Philippines Spiritual Group. Ritualist din ako. Sa kanilang sagot at iyan ay naunawahan ng ating mga viewers yan. Back to you, Kamping Henry. Okay, maraming salamat, Kamping Rudy. Medyo natandaan ko yung sinabi ni Ma'am Rhea kanina. Yung kulay ng kandilang green, parang pera daw po yun, pera. Pampaswerte. Tama po ba yun, Ma'am Rhea? Pera? Yes Pera po? po. Okay. Ganon din yung kay Sir J, parang abundant nga daw yung green. Iba-iba pala yung uri, no, ng klase ng kulay na nagre-reflect. May kahulugan pala ang bawat isa. Ang tanong ko po medyo malayo naman po doon. Ito po yung tanong ko. Meron po bang peking albularyo? Dami. Dami. Napakaraming fake healers. Dami. Marami. Okay. Gaya po nung sinabi nyo, marami po ang peke, maraming hindi totoo. Minsan napapanood ko po, may tinutusok sa leeg, tinutusok sa balakang, at kung saan parte ng katawan. Ano po yung masasabi nyo po doon sa mga peking naglilipana po sa ating bansa? Pwede po bang makakuha po kami ng opinion kung ano po yung masasabi nyo sa kanila? Bahala ka na rin, Unahin natin unahin po natin si Ma'am Orange. Ma'am Orange, kayo po yung una, Ma'am Orange. Sige po. Grabe. Dati na kasi kung sikat sa scammer buster, so lagi dating tinitira yan, nare-report yung wall ko, masasabi ko sa kanila, nakakaawa yung pasyente, sa lahat babaero, yan, ingatan niyo po yan. Mamanyakas talaga. Okay. Okay, maraming salamat, Lori Jane. Maraming salamat po. Si Sir Jay ay handang-handa nang sumagot. Sir Jay, kayo po. Ari ko po. Ano ulit? Tanong nakalimutan ko na. Alam mo, doon sa mga peking albularyo pa, tama ba? Opo. Ganito. Diyos ko, pakahirap naman ang tanong na yan. Well, anyway, ano kasi ako ako kasi tolerance policy talaga ako. Pero kasi nga total naman sasabihin ko, maraming salamat sa mga peking albularyo. Alam niyo kung bakit? Nagmumukha kaming lehitimo. Lalo kaming nagiging lehitimo. Kalain mo yun. Hindi nila napagaling. Kami ang natapos. Kami ang tumatapos ngayon. Di ba? Ganon yung doon. Ang punto kasi dyan, maaaring nga kasi yung mga peking albularyo na yan, meron di siguro natutunan yan. Malay mo, sa isang salita lang pala ginamit. O, di na, kung napagaling nga, thank you. Kung hindi, punta sa amin, tapos. O, di ba? Pero kasi, ang problema kasi dyan, pag pinagmalibasan mo, nakakasira din yung mga talagang lehitimo. Hindi lamang sa nag-aral, yung lalo yung mga bineya at ang karbuhan. Di ba? So, yan? Baka kasi, ang nangyayari, nagtulungan kasi sa mga deboto ng ating Poong Nazareno. At 8 o'clock, nakahabol ako. 8:50 na pala. Nakahabol ako. Kamping Henry, Kakamping Kudi, magandang gabi at kay Kapitana Janet. Wala na si Kapitana Janet. Of course, siyempre sa ating producer, Sir Ready to Go, at sa ating technical director, Jeffrey Sauyo. Magandang gabi sa inyo. Back to you, Kakamping Henry. Maraming salamat, Kakamping Joe. Balikan natin si Kakamping Chard. Sir Chard, yung tanong po natin, naniniwala ba kayo na may mga peke at hindi totoong albularyo, mga manggagamot? Maraming peke, maraming hindi totoo. I-advise ko lang sa mga gusto magpagamot. Malalaman nyo ang tunay sa hindi. Kapag pumunta kayo sa isang albularyo at tinignan lang kayo at sinabi sa inyo, kailangan mo ng pangontrabilid mo to,
tapos umuwi ka na. Peke yon. Mhm. Ang tunay na albularyo, may question and answer bago ka hawakan. Yes. Kapag walang question and answer, peke yan. Sa mga peke manggagamot, good luck na lang sa inyo. Bahala na si Tulfo sa inyo. Yes po. Katulad po ng sinabi nila, yes po, marami po ang peke manggagamot. Kung minsan may naging bisita nga rin po ako eh. Magaling siya na siya ay isang mahusay din na manggagamot. Syempre po, ako po bilang inborn healer po kasi, mayroon po akong pakiramdam o nararamdaman na kakaiba at mayroon pong gabay na nagsabi na hindi totoo ang panggagamot niya. Kaya ang ginawa po ay iglantad yung katotohanan na siya ay hindi totoong manggagamot. At napahiya po siya at umiyak po siya. Sabi ko, kung gusto mo, aralin mo ang tama at huwag yung ninais mo lang na kumita. Dahil sa panggagamot niya, na ikwento niya na ang malaki ang nakukuha niyang talapi. Pero sabi ko sa kanya, hindi lang sa pera ang pagiging manggagamot. Tumatanggap ang iba kung mayroong kusang binigyan, ngunit yung ginagawa mo na maniningil ka agad, hindi maganda. At humingi po siya ng dispensa na akala niya, isa ko sa mapapaniwala niya na totoo siya. Kaya marami pong peke at maraming mapaglinlang. Okay, maraming salamat, Ma'am Rhea. So, balikan natin si Kakamping Jo. Kakamping Jo, may tanong ka ba sa ating mga panauwing pantangal ngayon? Ayun, naalala ko si Ma'am Rhea. Guest natin na last year, di ba? Yes, Kasi Ma'am Glory. Ayan. Guest natin sila noong last year. Kamusta po kayo? Ayun, matanong ko lang sa mga manggagamot natin, ano? So, meron siyang isang uri ng panggagamot na yung pagbunot ng ngipin, isusulat lang yung pangalan mo sa dingding at papakuan niya. Pag-uwi mo, kinabukasan tanggal na ang ngipin mo. Pero ang tanong ko, naipapamana ba ang, kasi ito matagal na namayapa ang aking tiyuhin, naipapamana ba itong panggagamot sa mga sumunod na lahi, sa mga sarilahi ng isang nanggagamot? Siguro, in general na siguro sa ating mga manggagamot. Kung ano ang kanilang mga comment. Tanongin. Si Kakamping J. Kakamping J? Ano yan? May mga naipapasa. May mga naipapasa na meron din naman na di ba naman napapanag ang lolo ko walang tumanggap sa lahat. Kasi pwede mo namang makuha mula sa iyong angkan, ituro nila paano mo gamitin, sa lahat. Kung ituturo mo naman, kailangan nakapokus at gusto nilang matuto, lalo na mga kabataan ngayon na gusto tumulong sa kanilang kapwa. Yun nga lang, huwag nilang kalimutang mag-aral, magtapos, kung gusto nilang mas Glory, si Ma'am Rhea. Yes po, namamana po. Dahil ang sa akin po, hindi ko naman po pinag-aralan ang panggagamot. Ito ay basta na lang po kung nakapanggamot. At pinagtanong-tanong ko po sa aking magulang kung kanino o sino ang manggagamot sa akin. At ang sabi niya, yung aking mga lola. Kaya naman ako po sa aking mga lola. Salamat, Kakamping Rhea. Si Kakamping Chad. Si Kakamping Chad. Nawala si Kakamping Chad. Tumina yung signal. May na signal. Back to you, Kakamping Henry. Salamat po sa inyong mga Okay, maraming salamat, Kakamping Jo. On the spot question tayo, Kakamping Goody. Okay. Para sa inyo pa rin apat, no? Sa Lunes na yung kapistahan ng Poong Nazareno. No?
dapat bang magkaroon ng prosesyon ang Poong Nazareno? Ito ba'y nakakabuti o hindi? At napag-alam ko yata tila hindi na yata wala ng prosesyon, wala nang ikakaro o nagagamitin at anong dahilan at bakit wala ng prosesyon? Pangalawang tanong, maiksi na lang. Dapat ba makakuha ang isang dating mga deboto, maakyat doon, sikreto, kumukuha sa hair ng Poong Nazareno? Ito ba'y nakakabuti o hindi? Yun po, diretso na. Salamat po. Ma'am Rhea? Yes po. Para po sa akin, namunit. Sige po. hindi nakakabuti po para sa karamihan dahil marami po na-aksidente talaga. At kaya naman po ipinagbawal ngayon ang translasyon na prosesyon dahil nga po nagkaroon po tayo ng COVID. Pero ang mga deboto ay hindi po natin agad-agad masasaway kung sakali po na nagkaroon po ng prosesyon ngayon. Ang pagkuha naman po ng buhok o hibla ng lubid, ito po ay nakakabuti sa iba na may paniniwala po sapagkat nagbibigay po ng milagro ang hibla ng buhok o ang hibla ng lubid. Kaya't marami po ang nakikipagsapalaran na umakyat po sa andas upang makahaplos o makahawak sa buhok ng Poong Nazareno. Salamat. Napakagandang paliwanag, Camping Aria. Glory Wayne? Ma'am Orange? Kasi kailangan talaga natin na malaman na maraming nag-aanting. So, meron tayong mga kilala doon na ihos na kumukuha na lang ng lubid para sa ilalagay sa langis gamutan at Nakamute po po. Nakamute po. wala. Nakamute po. Wala pa po. Hello? Yeah, go ahead, go ahead. Sige po. Yes. Okay, di naman kasi pwedeng alisin yan. Tradisyon yan eh. Simula nung siguro bata pa lang ako, alam ko na agad may translasyon eh. Namulat din ako sa ganyan, nung simula, nanonood lang din ako sa TV. Pagkadati nga, napagkahaba-haba pa nga niyan. Ngayon, yung sa parte na kumukuha na medyo mixed din ako dyan. Pero depende kasi sa paniniwala ng tao. Kung nakakabuti ito sa kanila, bakit hindi? Hindi ba? Kaya siguro replika na lamang nilalabas dahil sa katandaan na rin ng O sa lubid, kung ano mo makuha sa hinihilang lubid, kung anong bagay mayon, ito ba'y nakakabuti? Ano sa inyong palagay? Kakampingan. Camping card? Go ahead. Ganito yan. Ang tunay na deboto, may prosesyon o wala, walang problema. Basta ang presensya ng Nazareno nandyan. Walang problema kung may prosesyon o wala. Kasi ang nangyari is naging tradisyon na lang natin yung paglabas ng Ama. Nag-aagawan sa lubid. Tapos gustong humawak, gustong sumampa. Nasa tao yan eh. Kasi pinaniniwalaan yan na mahiwaga. Lalo na ang lubid. Sa dami ng umahawak dyan, sa dami na nag-aagawan yan, kargadong-kargado ng dasal yan. Kaya karamihan sa mga nag-aanting at saka dun sa mga talagang naniniwala, kumukuha talaga ng hibla. Kagaya ko, kasi ako madalas akong kumukuha ng hibla ng lubid. Nilalagay ko yan sa wallet ko. Hindi na empty ang wallet ko, laging may laman. Yung sa buhok naman, kasi ang nilalabas ngayon is replica na lang din eh. Ang original na lang dyan, yung muka. Yung ulo na lang ang original dyan. Kasi sa tagal na ng panahon, ang daming disgrasya na nangyari sa poon. Ngayon yung iba, pumupunit ng damit, kumukuha ng buhok.
Kaya nagkakaroon ng disgrasya. Kaya minsan, yung iba naniniwala, yung iba hindi, yung iba may bumabatikos, yung iba ganyan-ganyan, and so on and so on. Bakit bakit Black Nazarene? Bakit maitim siya? Isa lang po isasagot. Ma'am Rhea? Sa akin po kasi na pagkaalala noon na kaya po ito yung itim. Ito po ay isang uri ng kahoy na parte ng barko na nasunog noon at may isang nakakita na palutang-lutang sa dagat at ito ay kinuha niya at nililok niya na isang Nazareno. Kaya po siya itim. Yung po yung aking nalakap na kumbaga kung bakit itim po siya. Okay. Back to you, Kamping Henry. Salamat Kamping Harya. May maraming salamat, Kamping Judy, at sa ating mga panauwing pandangal. At syempre, may on-the-spot question ka ba, Kamping Jo? Baka kapusin tayo ng oras. Isa lang. May gusto lang akong isang itanong. Kasi, di ba, wala lang, oo, hindi na lang. Ang panggagamot kasi ninyo is sinasabi nating binabatikos ng mga nasa medisina. Meron na ba sa inyong nakasuhan ng malpractice? Yes, malpractice. Wala pa naman. Meron na po ba? Wala pa naman. Wala pa naman. Ako hindi pa naman. Sige, yun lang po, Kamping Henry. Okay, maraming salamat, Kamping Jo, Asuncion Aranja, mula sa Tanawan City, but para sa pagtatapos ng ating programa, unahin natin si Sir Chard, Kamping Chard. Para sa mga tao at deboto ng Poong Nazareno, lagi naman natin gagawin isa puso at huwag alisin ang ating pananampalataya. Yun lang po. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay, maraming salamat, Kamping Chard, Hipolito. Kami po'y naniniwala na mas marami pa po kayo matutulungan, lalo po yung mga mahihirap nating kababayan na humihingi po talaga ng kagyat na kagalingan. Maraming salamat sa pagbibigay niyo po ng pagkakataon na makasama namin kayo ngayong gabi. At siyempre, tawagin natin si Ma'am Orange. Ma'am Orange. Hello po. Para sa mensahe ko naman sa mga antigerong Quiapo, patuloy lang tayo kada taon hanggang tumanda. Patuloy pa rin sa pagkakaroon ng pagkakaisa. Ano man ang mangyari, nagkakaisa, nagkakasundo. Ang mga ihos at ihas ng Quiapo, patuloy pa rin na nakasuot ng deboto ng Quiapo. Nanalig, pagkakaisa puso, patuloy na. Sa mga kapanalig pang darating, sa mga bagong sibol, sa mga apo-apuhan natin, pag-ibig. Ang aking mensahe sa lahat. Kakampi. Maraming salamat, Ma'am Dory Jane. Si Ma'am Orange. Lagi ka po namin namimiss dito sa Confront on the Spot. Ingat ka po palagi. Naniniwala po kami na mas marami ka pong matutulungan na mga mahihirap po nating kababayan na lumalapit sa inyo. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyo. Okay, tawagin natin si Kakamping J. Ito talaga idolo ko tong si Sir. Sir, message po natin sa mga kababayan po, sa mga nanonood natin. Maintain lamang ang kabutihan, kalinisan ng puso at pagpapakumbaba. Yun yung para sa Nazareno talaga. Yun lamang. Tsaka syempre, huwag kakalimutan kung saan ka nagsimula. Sa taas palagi. Yun lamang. Maraming salamat. Kanagabi. Maraming salamat, Sir Jay. At naniniwala po kami na mas higit pa po ang inaasahan po ng mga tao na ikaw po talaga ay marami pa pong matutulungan ng mga mahihirap nating kababayan na kung saan ay nangangailangan po talaga ng tulong pagdating po sa mga may sakit na hindi po maipaliwanag po ng medisina. At siyempre, maraming salamat at magandang gabi po, Sir Jay. At siyempre, tawagin natin si Ma'am Rhea Parulan. Ma'am Rhea, magandang gabi po at message po natin sa ating mga kababayan na kung saan ay para po sa nalapit na pista ng Poong Nazareno. Yes po, para po sa lahat ng mga magpupunta sa Quiapo Church, mag-ingat po ang lahat, lalo-lalo na sa mga mandurukot. Ito po ay pagsasamantala nila ang pagkakataon na tayo ay abala habang tayo po ay nasa Quiapo.
At syempre po, wag pong kalimutan ang pinakapakay natin, ang panalangin. Ang humingi ng kapatawaran, magpasalamat, at saka humiling. At saka po, syempre po, wag pong kakalimutan na sa Kanya tayo lumapit, sa Kanya tayo nagmula, at sa Kanya rin tayo magwawakas. Ipagpasalamat po natin ang buhay na ipinagkaloob niya sa atin. Maraming salamat po, Ma'am Ria Parula. Talagang ang pinakamamahal naming babaylan dito sa Confront on the Spot. At sana po ay wag po kayo magsawa na umuupo pag kayo po ay iniimbitahan po namin upang magbigay po ng mga impormasyon tungkol po sa mga kapistahan ng Poong Nazareno, maging po doon sa mga tao lumalapit sa inyo na talagang nangangailangan po ng kagiat ng kagalingan po sa mga may sakit. Maraming salamat at magandang gabi po at ingat po kayo palagi, Ma'am Ria.